Matagal na pong pinagtatalunan at pinag-uusapan kung sino nga ba talaga ang maaaring magwagi kung sakaling magtapat o maglaban na nga si Cuadro Alas Angas ng Pinas at ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Dahil sa haba-haba nga po ng panahon ay bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagtutuos sa lona ang dalawang ito, kahit na nga majority ng mga tao ay gustong matunghayan ang laban na ito. Bukod pa doon mga master, ay siguradong malaki ang kikitain nito dahil sa market value na maaaring potential na ibigay ng laban na ito dahil matagal na nga po itong hinihintay ng buong boxing fans. Ngunit ang isang malaking tanong, may pag-asa pa bang masaksihan ito o mananatili na lamang ba itong isang dream match dahil sa patuloy na pag-iwas ng kampo ni Inoue? Sa katatapos nga lang ng isang matagumpay na naman na panalo ng The Monster mula sa pambato ng Mexico na si Luis Nery, ito lamang taon na ito, ay muli na naman nga pong nabuksan ang pagkakataon na si Casimero na nga po ang maaaring susunod na makakalaban ngayon ni Inoue. Lalo pat ngayon na tumataas na nga po ang rankings ng pambato natin sa super bantamweight na si John Riel Casimero. Pangalawa mula sa hari sa dibisyon na ito na si Naoya Inoue. Kaya naman, bagamat maliit nga po ay may tsansa pa rin naman talaga na matuloy ang unfinished business ang dalawang ito. Kaya naman, kaliwat kanan ng katanungan na kung sakaling matutuloy nga po ba ang laban na ito, ay may pag-asa nga bang manalo o matalo ni Cuadro Alas ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Marami ang nagsasabi na lalamunin lang daw ni Inoue itong si Casimero. Pero bago nyo po husgahan at maliitin ang kababayan natin na si Casimero, well, panoodin nyo po ang video na ito. Well, sa kasagutan sa tanong na kaya nga bang talunin ni Casimero itong si Inoue mga master, ang sagot po dito ay oo. Isang malaking oo. Napakalaki po talaga ng tsansa na manalo ang kababayan natin na si Casimero kung sakaling makalaban ito si Naoya Inoue. At ito po ang tatlong dahilan kung bakit kayang-kayang manalo ni Casimero sa halimaw ng Japan. Ito rin po ang dahilan kung bakit si Casimero nga po ang pinaka-iniiwasang boksingero ni Inoue sa buong boxing career nito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito pumapalag sa hamon ng Angas ng Pinas. Ang una nga po sa tatlong dahilan na ito ay ang tinataglay na durability ni Cuadro Alas. Dahil nga po sa likas na tigas ng pangangatawan nga po at pagmumuka ni Casimero ay maaaring hindi nga po tumalab ang suntok ni The Monster kay Cuadro Alas. Pwedeng kainin lang ni Casimero ang mga suntok ni Inoue. Bakit kamo? Kung mababalikan nga po kasi natin ang mga nakaraang laban ni Casimero mga master, ay bibilib ka po sa likas na kunat ni Casimero na maaaring isa ito sa mga factor sa mga nakikitang dahilan ni Bob Arum kung bakit natatakot itong ilaban si Inoue kay Casimero. Panoodin po natin mabuti ang ilang mga highlights kung papaano nga ba lumamon ng malalakas na suntok si Casimero na tila ba baliwala lang ito kay Cuadro Alas. Pangalawa nga po mga master ay napakataas po na boxing IQ at boxing defense si Cuadro Alas. Marami po ang nakapansin sa pagiging mautak ni Cuadro Alas pagdating sa mismong laban. Hindi po natin mapagkakaila na kahit sinong boksingero nga po ang tumapat kay Casimero ay literal na nahihirapan pag ito na ang katapat sa lona dahil napakatalino po nito pagdating sa ibabaw ng ring. Kung mapapansin nyo po kasi sa bawat laban ni Casimero ay napakagaling po nito mag-adjust at gumawa ng setup upang talunin ang kalaban. Kakaiba din po ang defense mechanism ni Casimero dahil dynamic defense po ang ginagamit ito na napakahirap basahin at patamaan dahil sa unpredictable movement ng katawan at ulo nito. In short mga master, isa ito sa mga factor na magpapahirap kay Inoue. Oo, mabilis at malakas si Inoue, pero madali lang pong basahin ang galaw at suntok nito. Dinadaan lamang po nito sa bilis pero predictable pa rin ang mga suntok at galaw nito. Kaya nga po napabaksak ito agad ni Luis Nery sa round 1 mga master. Dahil nakita po agad ni Luis Nery kung saan lalanding ang suntok ni Inoue. Magaling lang din talagang mag-adjust itong si Inoue kaya natalo pa rin talaga nito si Luis Nery. Right now doesn't seem spooked by the punching power. Oh! To end early. What could reveal itself early on?
Let the fight get there it is! And away goes! Isama na rin natin dyan ang shoulder roll defense na madalas na ginagamit ni Casimero sa mga laban nito, na malapit sa depensa na ginagamit ni Mayweather Jr. na talaga namang naging napaka-epektibo sa mga naging laban ni Cuadro Alas. Meron din itong flawless na head movement at amazing na footwork na sa unang tingin ay mukhang mabagal, pero kung pag-aaralan mabuti at i-analyze ay mapapasabi ka na lang na slowly but surely kung bumirada itong si Casimero. At dahil nga sa skills na ito ay maaaring miski ang halimaw na sina Naoya Inoue mga master ay mahirapan talaga dito kay Cuadro Alas. Bagamat mabilis at may lakas din naman talaga itong si Naoya Inoue, ay hindi po talaga magiging isang madaling laban lamang po si Casimero para sa halimaw ng Japan. At ang pangatlo at huli po sa ating listahan ay ang tinataglay na immersive power ni Cuadro Alas. Alam naman po nating lahat na bukod po sa mga unang nasabi ko ay di po talaga natin mapagkakaila ang isang immersive power na meron ng isang Cuadro Alas, suntok na kayang gibayin ang isang Naoya Inoue. Patunay nga po dyan ang ilang mga testamento mula sa sariling kababayan ni Naoya Inoue na si Kenya Yamashita, na kung matatandaan nga po natin, ito po ay nakalaban na ni Janriel Casimero at ito po ay winasak ni Casimero sa loob lamang po ng round 6. This is like marching. A left, a right, a left, a right. Oh, that uppercut has been the money punch and a shot to the ear and another one. But Yamashita is still very much around. Parang mas iniinda niya yung body punches kaysa sa head coach. Oo. Parang impangan niya kaya no? So you can... Sa mga di po nakakaalam mga master, ay ilang beses na nga po naka-sparring ni Kenya Yamashita itong si Naoya Inoue. At sinabi po mismo ni Kenya Yamashita na mas hamak na mas malakas ang kamao ng kababayan natin na si Janriel Casimero kumpara kay Naoya Inoue. Panoodin po natin ang interview na kung saan sinabi po mismo ng kababayan ni Inoue na si Kenya Yamashita na mas malakas at iba po ang lakas ng pambato natin Pinoy na si Casimero. 選手と対戦されたのが、1年ちょっと前ぐらいですね、はいということなんですけど、もう一言で言うとどんな選手だったでしょうか。まあ、強いっていうのと、まあ、うまいっていうのがこう混ざった細かい技術っていうのはそんなに感じをさせたらまあ当たり前かもしれないですけど、やっぱりそれの一流なんで、ね、やっぱりそういうのができる上でその違うことでも世界レベルにいるっていう選手なので、まあ、当たり前にみんながやるようなことは当然できるし、まあ、その中に違うスタイルが、まあ、加わってるからそれが生きる。少し直哉さんの届くかどうかというところで、まあ、正直言って全体的な評価としては、まあ、井上尚弥さんの勝ちだろうとそうですね予想している人が実際多いですし、まあ、私もそう思うんですけども、その実際に対戦された山下さんから見て、そのカシメロの得意分野の一点突破で、井上尚弥さんを倒す可能性はどれぐらいあるのか。すごく低いと思いますけどなんでそのカシメロが勝つ可能性、カシメロがもしも当てることができれば可能性はなくはないって僕も思うんですけど、パンチがカシメロから飛んでくることはないので、サウスポーになったりもしてそうですね、サウスポーの状態から強い。 Ngunit, bagamat may mga prediksyon at teorya tayo sa maaaring maging resulta ng laban ni Cuadro Alas at The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, ay tanging ibabaw lang ng lona ang makapagsasabi kung sino nga ba ang totoong mas malakas sa dalawang ito. Kayo mga master, ano ba ang masasabi nyo patungkol dito? Magbigay ka ng opinion mo at ipagpapatuloy po natin ang ating usapan sa comment section.
Maraming salamat po mga master and God bless.